Alamin natin ngayon mula kay Ahmed Khuzai, isang political consultant sa Khuzai Associates. Nakasama natin ngayon mula sa Manama, sa Bahrain. Ahmed, salamat sa oras mo. Narinig natin ang mga numero doon. Paulit-ulit tina-target ng Islamic regime ang UAE gamit ang missile at drone. Ano ang masasabi mo dito? Talagang kakaiba ito, lalo na't kanina lang ay iniulat ng Iranian state media na sinabi ng Iran na wala silang balak na targetin ang UAE. Ano ang opinion mo? Ano ang nangyayari? Sa totoo lang, patunay ito na ang negosasyon at mapayapang paraan sa rehimen na ito ay hindi ang tamang daan. Ang tinutukoy mo ay ang Emirates. Ang Oman ay inatake rin ilang oras na nakalipas. Ibig sabihin, dalawang Gulf states na ang inatake sa loob ng isang araw. Balesh, kanina ang iyong panauhin ay nagsalita o nagbasa mula sa isang Iranian na pahayagan tungkol sa pagsasara ng Bab al-Mandab na malamang ay mangyayari nga. Ipinapakita nito na ang rehimen nito ay hindi nagbabago ng paraan ng pag-iisip, hindi nagbabago ng paraan ng pagkilos. Nakagawa na sila ng malaking pinsala sa mundo at ekonomiya sa pagsara ng kipot ng Hormuz. Ngayon, gusto naman nilang isara ang kipot ng Bab al-Mandab at palalain pa ang sitwasyon. Kailangan na itong tapusin, kung hindi, mas titinde pa ang pagdurusa ng mundo kaysa nayon. At paano mo ito tatapusin gamit ang iyong termino? Ano ang iniisip mo? Sa madaling sabi, ang paksa natin ay RRGC at kapangyarihang militar. Kapag tinatapos na natin sila, ibig sabihin ay nauubos na natin ang kanilang mga armas. Nauubos natin ang kanilang kakayahan sa pamumuno sa mga proxy at sa rehiyon. Hindi ito madaling gawain. Pero based sa mga nangyari mula Pebrero hanggang ngayon, mukhang walang de-escalation na mangyayari. Dahil ang tanging ginagawa lang nila ay palalain ang digmaan, palalain sa madaling salita ang pagpatay sa sarili nilang mga tao, hindi lang sa mga tao ng rehiyon. Ang sarili nilang mga tao ang unang nadurusa dahil sa kanila bago ang iba. Narinig din natin kamakailan lang na magpapatupad ang UAE ng distance learning o pag-aaral mula sa bahay hanggang Biyernes, isang bagay na pamilyar para sa mga pamilyang Israeli. Kadalasan itong nangyayari tuwing lockdown at digmaan. Bigyan mo kami ng idea kung ano ang nararamdaman ng mga tao kapag naririnig ang ganitong hakbang, kung gaano sila nagagalit, nadidismaya at nahihiya. Ano ang pakiramdam ng mga tao sa mga bansa sa Gulpo ngayon habang patuloy na tina-target ng Iran ang UAE, Oman at iba pa? Ano masasabi mo tungkol dito? Sa totoo lang, simula nang magsimula silang magpaputok na yon sa Emirates, dito sa Bahrain halimbawa, galit kami dahil ang pag-atake sa Emirates ay parang pag-atake na rin sa aming mga pamilya. Nagkakaisa kami sa Gulpo. Kaya anumang pag-atake sa Emirates o Oman ay pag-atake sa aming lahat. Kung nangyari na ito sa UAE, posible ring mangyari sa amin ngayon o bukas. Kaya natural lang na magalit at mag-ingat kami. Tulad ng sabi mo, maapektuhan ang buhay ng sibilyan. Kung mag-homeschooling na sa UAE, pwedeng mangyari rin ito sa amin? Sa madaling salita, babalik tayo sa kasagsagan ng digmaan. Walang may gusto nito. Pero kung ito lang ang paraan para matanggal ang rehimeng ito, mukhang handa ang lahat. Talagang magiging interesante na makita kung paano ito posibleng magbuklod sa iba't ibang bansa na humaharap din sa parehong banta mula sa Iran. Ahmed, may isa pang dramatikong pangyayari ngayon. May mga ulat na ang Iron Dome defense system ng Israel ay nakapagpabagsak ng isa sa mga misil ng Iran na pinaputok patungo sa UAE. Siyempre, nangangahulugan ito na tumutulong ang mga puwersa ng IDF sa kaalyado ng Israel sa Gulpo. Malinaw na mga ulat pa lang ito sa ngayon, pero ano ang palagay mo sa ganitong pangyayari? Ang Bahrain at Israel ay magkaalyado rin pagdating sa normalisasyon dahil sa Abraham Accords tulad ng relasyon ng UAE at Israel. Ano ang masasabi mo sa kasalukuyang posibleng kooperasyon sa depensa? Lahat ng nabanggit mo ay nagpapahiwatig na may bagong alyansa na nabubuo sa rehiyon. Palagi ko pagkatapos ng digmaan, magbabago ang lahat. Lalo na sa mga nangyayari kamakailan tungkol sa kilos ng Liga ng mga Arabo sa digmaan ito, lalo na sa mga bansa sa Gulpo. Ang pangunahing taga-suporta ng Liga ng mga Arabo at ang lahat ng bansang Arab at Islamiko.
Sa tingin ko, lahat ng ito ay isasaalang-alang sa muling pagkalkula, muling pagsasaayos at muling pagpoposisyon kung saan nakikita ng gulpo ang sarili nito. Mula doon, sa tingin ko magkakaroon ng mas malalaking pag-unlad, lalo na pagdating sa Abraham Accords at sa muling pagsasaayos pagdating sa Israel at Gitnang Silangan. Talagang kapanapanabik itong panuurin at may kaugnayan din ito sa tanong tungkol sa lahat ng mga ulat noong panahon ng digmaan na sa likod ng mga eksena ay marami mga bansa sa gulpo ang talagang palihim na nagtatanong. Para sa Pangulo ng US na ipagpatuloy ito o para sa Israel at Estados Unidos na tiyakin na matapos nila ang kanilang misyon, ika nga, ano ang palagay mo ngayon based sa mga nangyari nitong mga nakaraang oras laban sa UAE at Oman? Palagay mo ba na sa likod ng mga pangyayari ay may nagtutulak sa Estados Unidos at posibleng pati na rin ng Israel na tapusin ang sinimula nila noong katapusan ng Pebrero? Matagal na nating naririnig ang mga balita at di umano'y impormasyon mula sa mga lider ng gulpo mula simula ng digmaan. Wala pang nakukumpirma pero mula sa personal kong pananaw, ito ang nangyari ngayon, ipinapakita nito sa atin kung ano talaga ang mangyayari kapag iniwan nating hindi tapos ang dapat gawin laban sa Iran. Kung pababayaan natin ang Iran na yon, paano kapag iurong ng Estados Unidos ang mga tropa nito at bumalik sa Estados Unidos? Paano kami na maiiwan kasama ang Iran at rehiyon? Hindi nila kami titigilan. At sa totoo lang, lalo pa nilang paladalain ang sitwasyon gaya ng ginagawa ng Hezbollah sa Lebanon laban sa Israel, pati ng ibang proxy sa Iraq, Yemen at iba pang estado. Narinig na natin ang balita tungkol sa mga proxy at sleeper cell ng Iran na kumikilos para sa kanila sa mga bansang nasa gulpo tulad ng Emirates, Bahrain, Qatar, Kuwait at Saudi. Isang ibig sabihin nito, kapag binigyan natin ng kahit kaanting kapangyarihan ng Iran, magkakaroon sila ng oras para muling magpalakas at mag-ayos ng estratehiya para atakihin ulit tayo. Bakit natin sila papayagan? Tapusin muna ang trabaho bago pag-usapan ang iba pa. Ahmed Kuzay, live mula Bahrain. Pinapahalagahan namin ang oras mo. Salamat sa pagsama sa Breaking News edition na ito.